May confession ako. A long time ago, nun bago pa ako mag-asawa, pumunta kami ni Annette sa isang party. So ito sa party nito, may mga bata doon. May nakatabi kami na isang bata na kinuha yung cellphone ko. Nung kinuha yung cellphone ko, ginalaw-galaw. Tapos sinabi ng kaibigan ko, matalino nga yung bata, very tech-oriented. Pero sa akin, sa totoo lang, medyo nainis ako kasi syempre, private property ko yan. Ayaw may gumagalaw, di ba? So marami siyang ginawa sa cellphone, no? Pero sa totoo, syempre na-bother ako na bakit mo ginagalaw yung cellphone ko? Hindi naman sa'yo yan eh, di ba? Private property mo yan, syempre may mga private messages yan. So, parang nainis ako. So, apparently itong bata na ito, high-functioning na special kid, no? After, syempre nag-asawa kami, na pinanganak si Naveen, yung panganay namin, natandaan ko yung storya na yun and na-realize ko na that time, hindi ako aware at hindi ko pa na-accept ang mga people with special needs. Ang mga people na sa spectrum ng autism, they're like normal people na may deficiency lang in terms of sa socialization nila, sa understanding nila sa things around them. No? Pero sa totoo, they learn, they live parang regular people. Kagaya ng daughter ko, nakikita namin natututo siya day by day ano mga kailangan niyang gawin, how to survive, how to help herself, at hindi sila totally deficient in terms of learning. Every day is a new thing with my daughter. Nasa-surprise nga kami palagi kasi pag may na-achieve siya na akala namin hindi niya kaya i-achieve. Normally, ang misconception na madalas ko nakikita, akala ng mga tao mas hindi sila nakakaintindi. Isa yan sa pinakamalaking misconception sa tingin ko na kita ng tao sa mga people with autism or may mga special na pangailangan. Sa testimony, sa mga testament ng mga tao, mga stories, no? I think nung nag-start kami, syempre medyo in denial kami nung umpisa. Medyo marami kami questions, mga tanong. Pero nakatulong yun sa community po ng mga parents and people who share the same struggles, no? Na-accept namin, natutunan namin mga dapat gawin, na-embrace namin na ito yung scenario at ito yung mga dapat namin gawin para sa anak namin. Malaking bagay yan, importante yan sa mga people with special needs. Isang challenge sa mga people with special needs ay pag dinadala sa public spaces, maganda sana na may mga spaces where pwede sila maging at peace and calm. Kaya ito yung sensory room na tinatawag natin. So, may inihain ako na bill, House Bill number 167, sensory room in public facilities, para ma-mandate natin yung mga public facilities magkaroon ng mga special spaces para sa mga people with special needs. Ang ating mga anak, iba't iba sila at may kanya-kanyang hinaharap. Ang isa lang ma-advise ko na huwag mag-give up at maniwala sa kakayanan nila at sa kakayanan ninyo na para matulungan sila mag-cope up sa mga hinaharap nilang challenges. Unique. It's more on, hindi lang sa kanya, it's more on being around people with special challenges. You have to be patient all the time. You have to be aware, and you have to know where the other person is coming from. Being aware and accepting them for who they are. Awareness is one thing, acceptance is another thing. Sana ngayon, maging mas aware tayo, mas maging mindful tayo, hopeful sa mga taong may mga special needs at sa kanilang pamilya, at maging supportive tayo sa kanilang pangangailangan.